Ilocos Norte. Hindi ko alam kung nasan kami. Hindi naman simbahan. Ang laki na ito. Ay. Kami ng ulan. Dito sa... Good morning everyone. So may rides kami ngayon pa Ilocos, kasama ko si OBR. So yun, time check 3:29 na ng madaling araw. Umalis kami sa bahay. Bali na pagtripan kasi namin ni OBR na mag Ilocos kasi syempre paalis na siya. Pauwi na Manila. Ang tripan namin na what if mag Ilocos kami. Kahapon lang din naman naisip. Kaya medyo gahol na rin sa oras at di na rin napaghandaan. Tapos wala pa akong tulog. Kaya di ko sure kung aabot ng Patapat Bridge. Napakaganda talaga dumaan dito sa Santo Tomas. Kasi may ilaw yung ano nila, kalsada nila. Tapos meron pa sa paligid, may mais-mais. Dito na kami sa bayan ng Villasis. Nakalimutan ko nga palang i-change oil dong sa ADP. 4:09 na ng umaga. Natandito na kami sa may Pusorobio. Nakakaantok din kasi nga wala akong tulog. So yun guys, nandito na kami sa may Arco ng La Union. Ayun o, lapit-lapit na rin sa Baguio. Pero malayo pa sa Ilocos. Nag-ano muna kami, CR muna kami dito sa may Shell para dire-diretso yung biyahe. Nilipat ko muna yung camera dyan para man may ibang angulo din. Tapos mamaya lilipat ko na ulit. Hassle mag vlog no. Kakatapos na namin nagpagas dito sa Shell. Wala na eh, wala na umanap na Caltex, kaya dito na lang sa Shell nagpagas. Nasa 320 rin yung naipagas. Mahal lang gas sa Shell no. Lapit na mag-umaga guys. Hindi na kailangan gumamit ng mini driving light. Hirap dito yung daan, maraming mga butas-butas. Daming butas ng kalsada, lalo doon sa kabila kanina. So ayun guys, andito na kami sa may Arco ng Agoo. I-picture lang kami dito guys. Ang ganda oh, Jose de Aspiras Civic Center. Hindi ko alam kung anong bayan na to eh, o bayan na ng Agoo. Ay grabe guys, nakakaantok. Layo-layo pa yung babiyahe namin. Mauna na nga lang yung truck. Nakakatakot, bilis niya magpatakbo. Grabe guys, kung mag-Ilocos kayo dapat may mahaba kayong tulog. Nasa 400 kilometers yun yung ganun. Grabe, layo. Tapos babalik pa kami ng Vigan City para doon matulog. Another ano na naman yun, another Manila to Pangasinan na layo. So ayan, palis na kami. Kapila kami dito sa may 7-Eleven. Ito, video ng video tong unggoy na to. Nasa 3 hours pa yung ibabiyahe namin hanggang Vigan. So yun, what's up guys? Nasa Bawang na kami. Bawang La Union. Luwag ng kalsada dito. Sarap mag-drive. Dito tayo sa gilid. Kapag may time kayo guys, mag-rides din kayo. Kasi mahirap yung nandyan lang kayo sa bahay. Kung may motor naman kayo, malagala rin kayo. Pero kung hindi nyo naman hilig magmotor, kahit anong gawin nyo na dyan. Naligaw-ligaw na ata kami. Dito na San Fernando. Kung na kasi alam yung daan, wala kasi akong cellphone holder dito. Kaya si OBR na lang yung nag-check sa mapa. Ganda nung puno na to. May bulaklak siya na pula. Time check 6:45 na ng umaga at nakaka 124 kilometers pa lang kami. Meron pa natitira 270 kilometers going to Patapat Bridge. Malayo pa pero nakalayo na. Nakakatakot kapag ganito yung truck sa may gilid mo. Kaya either unahan mo yan or papaunahin mo. Luwag ng daan guys oh. Tapos ang ganda ng view sa harap. May mga bundok na yan. Nakaka-relax dito. Grabe, nakakaantok na yung ganitong daan. Diretso. Layo pa guys, 3 hours pa hanggang Vigan. Tapos another 5 hours papunta ng Patapat Bridge. Ganda ng ilog nila dito.
Maligo ka. Iwan mo na kita dito, tapos mamaya maligo ka nga dyan, tapos balikan na lang kita. Iwan kita ngayon, tapos balikan kita mamaya. Oh, yun sa wakas. Kita ko na rin yung arko ng Ilocos Sur. Ayan na siya guys, oh. Welcome to the Heritage Province of Ilocos Sur. Kailangan natin makapag-picture dyan. Ayan guys, oh. Picture tayo. Hello sir. Grabe kapag nakapasok ka pala dito sa may Ilocos Sur. Ang layo pa pala nung vegan. Sa pala kami, 171 kilometers pa lang kami. Sobrang laki pala nitong Ilocos. Malapit lang yung Ilocos Sur na arko. Pero kapag nakapasok ka na, napakalayo pa ng mga pupuntahan. Pagka nakarating kami ng vegan, pahinga lang saglit doon, tapos diretso ulit Patapat kung kakayanin. Tapos pagkarating ng Patapat, babalik na kami pa vegan. Grabe, layo nun 170 kilometers from Patapat papunta ng vegan. Mga 5 hours na biyahe yun. Gabi na kami makakarating. Naku, maiipit kami. Ay! Ay! Ayokong kumaliwanan dahil dun sa truck, baka maipit kami. Kaya ayo guys, di bale nang tumigil kayo sa gano'n, nabigla kayo malubak kahit sa ipilit nyo, delikado. Mas okay na masira yung motor kaysa masira yung buhay. Mga buhay, Santa Lucia, Ilocos Sur. Layo pa ng Jollibee guys. Gutom na yung kasama kong unggoy. 10 kilometers pa papunta dun sa mga kainan. Hindi kasi ito kumakain ng mga guys, kambing, ganun. Puro yun yung nadadaanan namin. Ayaw niya ng mga laman loob. Bagay, yung mga unggoy hindi naman kumakain ng mga laman loob. Puro prutas lang kinakain. Wala, magugutom tayo nun. 10 kilometers pa. Ayaw mo kumain ng kinapaitang kambing Maarte kasi ito guys Hindi rin kumakain to ng dinuguan. Sarap-sarap ka ng dinuguan. So papagas na naman para baka kasi mamaya wala nang gas station sa mga pupuntahan Kanina 320 yung naipagas natin. Ngayon nasa 160 plus. Kaya sana lahat ng daan ganito mapuno. Tapos yung shade nung umano lang siya sa kalsada. Sarap ganyan pag dumaan sa ganito. Kasi yung truck mataas pa rin yung clearance. Hindi lang siguro sila pwede dyan sa kabila dahil masyado na mababa dyan. Okay guys, nasa Candon City na kami. So, kakain muna kami dito sa Jollibee dahil di pa kami nagbe-breakfast. Yun, so tapos na kami kumain dito sa Jollibee. Babiyahin na ulit kami. Wow, ganda ng paligid dito. Grabe guys, may nakita kaming spot dito. Napakaganda So check muna natin. Nakita lang kami magandang spot dito. Ganda guys Puntahan nyo rin to guys. Pagka nag-Ilocos kayo, tumigil kayo dito. Ang daming riders ang tumitigil dito dahil pag nakita nila yung view na to, ang ganda. Napapatigil talaga sila. So tapos na kami dito. Baybayin ulit namin punta ng vegan. Yun guys, hindi ko alam kung nasan kami, pero ang ganda ng mga bundok. Kung nakikita nyo lang yung view na nakikita ko ngayon, ayan, nakikita nyo na sa camera. Ang galing ng bakod nila dito, bato. Likod niyan dagat Dami talaga makikita dito sa Ilocos. Siguro mamaya madami pa kami makikita. Sana lang makarating na kami ng vegan mas maaga. Ganda! Ay grabe, ang init na guys. Alas 10 na ng umaga. Ganda Kita nyo yung mga bundok na yan. Ang lago ng mga puno nya. Ito na nga pala yung tulay guys na papakita ko. Kasi dito yung nasira nung baha dati. Ito na yung ginawang tulay kasi dati dun sa kabila. Yun yung tulay sa kabila na nasira ng baha. Ayan. Ganda rin dito sa Ilocos So dito na kami ngayon sa Iveda Transient House. Bubok muna kami para mamaya alis na lang kami mamaya. So ayun, nakapag-book na kami pero alas 2 pa naman, kaya pupunta muna kami sa Patapat Bridge. So ayun guys, nasa 252 kilometers na. Tapos nakapag-book na kami doon sa may Iveda
And tatakbo kami ngayon ng 150 kilometers papunta sa May Patapat. Kasi nandito na rin naman kami, sulitin na namin. At sabi yung doon, staff doon, mga nasa 3.5 hours yung biyahe. So susubukan kung kaya, Romo kung kaya naman. May napuntahan kami dito guys, ang ganda. Hindi ko alam kung saan to. Saan nga ba to? Delikado yung ginagawa mo. Truck pa naman yan. Delikado yan Brad. Sarap, luwag ng daan. Wala mga sasakyan. Hirap maka 100 tong sa ADV kasi loaded kami. Dami namin dala. Parang dala na ata lahat ni OBR yung buong bahay niya. Binitbit niya na ata lahat. Tulawag. So dito tayo. Welcome to Ilocos Norte. Ito ko na yung argo ng Ilocos Norte. Dito na siya. Picture tayo. Picture lang tayo. Ito na yung Ilocos Norte. Sa wakas, nakarating din. Kaso lobat na yung camera natin. So yun guys, nandito na kami sa may Paway Church. So yun guys, Paway Church. Lahat kita yung simbahan na. Ito na may simbahan Oo. Tingin? Wait lang. Ay, malapit na kami sa Lawag City. Kumain muna kami kanina sa McDo. Lapit-lapit na rin, mga 92 kilometers na lang hanggang papunta dun sa May Patapat Bridge. Time check guys, it's 1:38 PM ng hapon at nasa pa lang kami. Nakakalagpas pa lang namin ng Lawag City. Papunta na kami ngayon ng Pagudpod. Grabe, 10 hours na kami bumabiyahe. Kaya naman. Kasi sa 10 hours na yun, may mga pahinga naman Puro kung walang pahinga mga nasa 8 hours. 378 kilometers na. Layo pa din. Wow, ganda ng view dito guys ganda ng mga rock formation dun. Mga nasa na lang kami, 46 kilometers na lang, malapit na kami. May mga rock formation dun, ang ganda. Papagas na ulit ako. Full tank po. Ayan yung mga windmills lalaki. Alam ko meron din ganito sa may Rizal, Tanay. Laki na ito Grabe. Windmill ng Ilocos. Sa Burgos na kami guys. Time check 2:30 PM na at nakaka 400 kilometers na kami. 11 hours na kami nagda-drive. Tagal na rin mahaba ng biyahe namin. Tapos gagabihin na siguro kami makakauwi niyan. So yun, sa wakas nakarating na kami ng Pagudpod. Ay, salamat. Welcome to Pagudpod na. Lapit-lapit na kami guys. Checkpoint again guys. Guys, susubukan kong i-top speed itong sa ADV habang maluwag ang daan. Na-loaded siya. Dinan ko kung hanggang saan yung kaya niya. Bale, dinadaan-daan ko lang para matry kung kaya niyang mag 100 plus. Sagad na yung sagad na yung throttle. Wala sagad yung throttle guys. 104 105. Hindi niya nakaya.
Lakas kasi rin ng hangin, no? Pasalubong sa amin. Wala. Yun na talaga yung sakit niya, guys. Hindi kaya. Mukhang totoo yung sabi nila, mabagal sa ADV. Pero nabibigay naman niya yung kailangan ko. Mga gantong long ride, saka yung power sa arangkada. Satisfied naman ako doon. Ang hindi lang ako satisfied sa duluhan. Tulad niyan, yung dulo niya wala. 105. Siguro dahil nga loaded ako. Loaded yung sakay. Hello guys, so nakikita ko na yung dagat. Nasa dulo na kami ng Pilipinas. Ayan o, yan na yung dagat. Malapit na kami sa may Patapat Bridge. Yung mga bubong ng bahay nila dito puro ganyan o. Oh. Grabe, napakalaki ng binahe namin. Nakaka 428 kilometers na. Ilang kilometers pa kaya papunta dun sa may bridge. Kung ito na ba yung Patapat Bridge, pero mukhang ito na nga. Wow, ang ganda. Nakikita ko lang to sa mga nagbablog eh. Ngayon ako na yun nakapunta. Sulit yung 11 hours na ride. Wow, so ipapakita ko na lang sa inyo. Pag may pagkakataon kayo guys na puntahan to, puntahan nyo rin. Napakaganda niya talaga. Tsaka yung experience din. Ganda sana ituloy to as North Loop oh. Iikot na tayo ng paganon, pero wag na. Ay, tingnan mo na lang yan. Baka kasi makatama eh. Tumingin ka sa paligid ah. Ayun guys, ang ganda oh. Dito na kami sa Patapat Bridge. Mag video tayo. Saan ba yung magandang spot? Hindi naman yung sasakyan ha. Gilid lang tayo. Daming tao. Hello. So yun guys, pauwi na kami.
Goodbye Patapat Bridge. Kung nakikita nyo guys, may rainbow. Ang ganda. Sana nakikita nyo dyan sa video. Balik na kami ng Vigan City. Mukhang malakas na yung ulan, no? Nakakaputi na si kuya. Wala na namin bumalik kasi 3:52 na at babiyahe pa kami ng 150 kilometers. So update ko na lang kayo mamaya sa daan. Ganda rin ang view dito, oh. Tapos kita mo yung dagat. Ayan, ang layo pa nitong ibabiyahe namin. 3 hours pa, 150 kilometers ata, 175 kilometers. Para ka na naman nagpangasinan to Manila nun, ah. Pero okay lang, sulit naman. At least napuntahan namin tong dulo ng isang araw lang. Kaya naman pala ng isang araw. Kaya mga tropa ko dyan, pag mag-Ilocos tayo, kaya naman pala ng isang araw lang eh. Tapos babalik ng Vigan para magpahinga. Grabe, sobrang lakas ata ng ulan dito guys, oh. Basang basa yung kalsada. Buti na lang din namin naabutan. Hirap kasi pag umuulan. Swerte din namin, hindi na kami naabutan dito. Ayan, oh. Mukhang tapos na yung ulan. Wala nang ganong ulap. Ganda rin pala ng daan pabalik ng I mean yung view kapag pabalik ka na ng Vigan dito sa part na to. Ayan, oh. Kung nakikita nyo itong straight na daan na to, ang ganda. Tapos ang ganda pa mag top speed dito. Pero wala namang ita-top speed yung motor natin. So yun guys, naabutan kami ng ulan dito sa may papunta ng Lawag City. Papunta na kasi kami ng Vigan, kaso sobrang lakas ng ulan, naabutan kami. Ayan, oh. Buti na lang meron kaming dalang kapote, tapos meron din akong dalang shoes cover. Ayan, oh. Meron din siya, may dala rin siya. Diba? Yan ang kagandahan kapag may backup ka kapag nagra-rides. Kaya dapat meron kayong dalang laging kapote. Kasi hindi nyo inaasahan maulan. Mainit muna tapos biglang uulan sa hapon, diba? Kaya lagi kayong dapat handa. Bali malapit na rin naman kami sa Vigan. Mga 3 hours pa. Grabe guys, napakaganda ng sunset dito. Ayan, oh. Good morning guys. Bali yung araw, ito na yung continuation ng vlog namin kagabi. Hindi na kasi namin kinaya na gumala pa. So ayun guys, nandito na kami sa may Calle Crisologo. Nahirapan kami maghanap ng parking. Ito yung mga pasyalan. Mas maganda daw ata to sa gabi kaysa sa araw kasi mainit. Dito na lang kami magpa-park guys. Baba ka muna. So ayun guys, masyal muna kami. So ito nga pala yung Calle Crisologo guys. Mamamasyal muna kami dito. Check namin kung ano yung mga magagalaan. Sasay kami guys. Guys, for 200 pesos meron ako yung Palesa experience. Bali isang oras yun sir. Sir, yun yung mga spot na pupuntahan natin. Baka naman yun. Ito nga pala sir, ma'am, ang St. Paul Metropolitan Cathedral. Saan ang isa sa kalumang Baka. 1641 yan. Tagal na rin. Kaya saan kayo sir? Sa Pangasinan po. Tapos, sir, ma'am, ang pinakaplaza.